Ang ulan ng gabing iyon ay banayad na pumapatak lamang sa kahabaan ng EDSA, isang mahinang ambon na nagpapakinang sa itim na aspalto. Ang mga ilaw ng syudad, mga dambuhalang anunsyo, at ang walang katapusang agos ng mga pulang ilaw ng preno ay sumasayaw sa basang kalsada. Sa likod ng ingay at ng mabagal na trapiko, isang itim na sedan na may plakang gobyerno ang marahang umuusad, binabantayan ng isang sasakyang sibilyan sa likuran nito. Sa loob ng sedan, tahimik na nakaupo si Lieutenant General Alejandro Alex Del Fierro, isang mataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines na kilala sa kanyang pagiging seryoso, mahigpit, at may malalim na pagpapahalaga sa karangalan. Ang kanyang buhok ay nagsisimula ng mamuti sa mga gilid, ngunit ang tingin ng kanyang mga mata ay nananatiling matalas, mga matang nakakita na ng maraming larangan ng digmaan at nakaranas ng di mabilang na pagtataksil. Kagagaling niya lamang sa isang mahalagang pulong sa Camp Aguinaldo. Wala siyang suot na anumang marangyang medalya o tanda ng ranggo at walang pulutong ng mga adyudante na nakapalibot sa kanya. Mas pinili niyang umuwi ng simple, gaya ng kanyang nakasanayan. Ngunit ang hindi niya alam, sa susunod na kanto, nag-aabang na ang apoy ng kasakiman. Isang Peking checkpoint. Bandang 10:30 ng gabi, ang itim na sedan ay pinahinto ng tatlong lalaking nakasuot ng uniforme ng Philippine National Police. Ang mga kumukutitap na ilaw na pula at asul mula sa kanilang patrol car ay tila isang babala. Isa sa mga pulis ang humakbang palapit, ang kanyang mukha ay pilit na pinatatatag upang magmukhang may otoridad. Magandang gabi, sir. Routine checkpoint lang po, anya sa maikling tono. Ang driver ng general, si Master Sergeant Benito Ben Aguilar, isang tapat na sundalo na matagal nang nagsisilbi sa kanya, ay ibinaba ang bintana. Ang hangin sa labas ay malagkit at amoy usok. Anong klaseng checkpoint po ito? Nasaan ang mission order ninyo? Magalang niyang tanong, ngunit may diin sa bawat salita. Umisi ang pulis. Isang ngisi na hindi abot sa kanyang mga mata. Huwag ka ng maraming tanong pa. Procedure 2. Baka gusto mong sa presinto tayo magpaliwanagan? Mula sa likurang upuan, pinagmamasdan ni General Del Fierro ang lahat. Hindi niya ipinakita ang kanyang pagkakakilanlan. Nais niyang makita kung hanggang saan aabot ang mapanganib na larong ito. Isa pang pulis ang umikot sa sasakyan, sinisipat ang bawat sulok, at biglang sumigaw, "Sir, amoy gasolina tong sasakyan." Delikado to. Isang kasinungalingan na sinadya upang maghasik ng takot. Nagulat si Aguilar. Impossible. Kaka-check lang ng sasakyan kanina. Lumapit muli ang unang pulis, at sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay naging malamig at direkta. Ganito na lang, sir. Kung gusto niyong mapabilis ang usapan, pwede naman tayong mag-areglo. Para na rin sa kaligtasan ng lahat. Ang salitang ki-areglo ay lumabas sa kanyang bibig na parang lason, ang pamilyar na tunog ng tikotong. Ipinikit ni General Del Fierro ang kanyang mga mata saglit. Ang bigat ng pagkadismaya ay dumagan sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi ito isang lehitimong checkpoint, ito ay pangingikil. Iminulat niya ang kanyang mga mata, ang kanyang tingin ay kalmado ngunit mabigat. Magkano? Tanong niya, ang boses ay mahina ngunit umalingaw sa loob ng sasakyan. Ang mukha ng pulis ay biglang nagliwanag, ang kanyang kasakiman ay hindi maitago. 50,000. Pwede naming i-impound itong sasakyan kung hindi. Lumingon si Aguilar sa likod, ang kanyang mukha ay namumula sa pinipigilang galit. Sir! Itinaas ni General Del Fierro ang kanyang kamay, isang senyas para kay Aguilar na manahimik. Hayaan mo na, Ben. Ibigay mo. Ngunit habang tumatalikod ang pulis, may nangyaring hindi inaasahan. Isang apoy na hindi dapat maganap. Ang ikatlong pulis, ang pinakabata at pinakamayabang sa kanila, ay biglang nagbuhos ng likido mula sa isang maliit na galon sa ibabaw ng makina ng kotse. Para may leksyon, sabi niya habang tumatawa ng mahina, na para bang isa itong magandang biro. Hoy, sigaw ni Aguilar. Isang maliit na apoy ang biglang sumiklab. Sa una, ito'y isang maliit na dila lamang ng apoy sa ibabaw ng hood. Ngunit ang ambon at ang hangin ay hindi sapat para patayin ito. Sa halip, gumapang ito sa gilid ng sasakyan. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magpanik. Sunog!
May nasusunog na kotse. Diyos ko, kaninong sasakyan yan? Ang unang pulis ay nataranta. Patayin nyo! Patayin nyo, sigaw niya sa kanyang mga kasama. Ngunit huli na ang lahat. Ang apoy ay hindi malaki, ngunit sapat na para magdulot ng pinsala. At ang mas malala, sapat na upang imulat ang mata ng maraming tao. Binuksan ni General Del Fierro ang pinto ng kotse at dahan-dahang bumaba sa gitna ng nagkukumpulang mga tao. Ang kanyang coat ay nabasa ng ulan, ngunit ang kanyang tindig ay nanatiling tuwid at marangal. Tinitigan niya ang tatlong pulis, isa-isa. At sa isang boses na kalmado, ngunit nanginginig sa pinipigilang galit, sinabi niya, ngayon lang ninyo sinunog ang karangalan ng institusyong kinabibilangan ninyo. Ang unang pulis ay nerbyosong tumawa. Huwag kang magmarunong, Ginoo. Kinuha ni General Del Fierro ang kanyang pitaka. Hindi pera ang kanyang inilabas. Isang identification card ng B. Sa ilalim ng kanyang pangalan ay nakalagay ang tatlong bituin ng isang lieutenant general. Ang mukha ng tatlong pulis ay biglang namutla na parang papel. Ang mga nag-uusyosong tao ay natahimik. Maging ang ulan ay tila tumigil sa pagpatak. Ang tunay na apoy ay ngayon palang nagsisimula. Tawagin ninyo ang superior ninyo, sabi ni General Del Fierro. Ang tono ng kanyang boses ay patag, walang emosyon. Ngunit iyon mismo ang nagbigay dito ng nakakatakot na bigat. Nanginginig ang unang pulis. Paumanhin po, General. Hindi po namin alam. Kaya ba kayo naglakas loob dahil hindi ninyo alam, sagot ni Del Fierro. At dahil sa tapang na walang moralidad, nakatayo kayo ngayon sa bingit ng apoy. Walang sigaw. Walang sampal. Ngunit sa gabing iyon, ang karera ng tatlong pulis ay nagsimulang masunog, dahan-dahan, masakit, at nasasaksihan ng publiko. May isang taong kumukuha ng video. Nagsimula siyang mag-record mula nang sumiklab ang apoy hanggang sa mailantad ang pagkakakilanlan ng general. Ang video ay nagsimulang kumalat. Ang pamagat nito ay mabilis na naging viral. Cotton Cop sinunog vine coats ng General S. Peking checkpoint. Sa loob lamang ng ilang oras, sumabog ang social media. Kinaumagahan, ang istasyon ng pulisya kung saan nakatalaga ang tatlong pulis ay pinaligiran na ng mga mamamahayag. Ang mga hashtag ay nagsulputan, Cotton Cops, General on Fire, Pimpabus. Ang hepe ng presinto ay agad na inalis sa kanyang pwesto pansamantala. Ang PNP Internal Affairs Service, VIC, ay agad na pumasok sa eksena. Samantala, tumanggi si General Del Fierro na magpa-interview. Isang pangungusap lamang ang binitiwan niya sa harap ng mga kamera, hayaan nating umandar ang batas. Ang apoy ay hindi kailangang laging nakikita para makasunog. Ang mga salitang iyon, sa halip na magpakalma, ay lalo pang nagpaalab sa galit ng publiko. Sa likod ng mga kamera, sa katahimikan ng kanyang tahanan, nag-iisang nakaupo si General Del Fierro. Ang kanyang asawa, si Rosario, ay nagtimpla ng mainit na tsaa. Ayos ka lang ba, Alex? Malambing na tanong ni Rosario. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Tumango si Del Fierro. Ako ang ayos. Ang bansa natin ang hindi kung hahayaan lang natin ang mga ganitong bagay. Alam niyang ang issue bukas ay hindi na tungkol sa kanyang nasunog na kotse. Ito ay tungkol sa isang buong institusyon, tungkol sa katarungan, at tungkol sa katapangan na linisin ang apoy mula sa loob. Binuksan niya ang isang pulang folder sa kanyang mesa. Sa loob nito ay mga lumang ulat tungkol sa isang network ng mga illegal na checkpoint sa iba't ibang lugar. Matagal na niyang alam ang tungkol dito, ngunit kulang sa matibay na ebidensya. Matagal na akong nanahimik, bulong niya sa sarili. Siguro, ito na ang senyales. Ang apoy ay kailangang patayin mula sa pinagmumulan nito. Sa kabilang dako ng syudad, ang tatlong pulis ay nakaupo na sa isang special detention cell. Hindi sila sinunog ng apoy, kundi ng takot, pagsisisi at ng bigat ng kahihiyan. At sa likod ng lahat ng ito, isang general ang naghahandang gumawa ng isang malaking desisyon na iayanig sa isang institusyon at maglalantad kung sino talaga ang mga naglalaro ng apoy. Ang apoy ay kasisindot pa lamang at ito ay simula pa lamang. Kinabukasan, ang langit sa Maynila ay kulay abo na para bang nakikidalamhati sa nabubulok na sistema. Ang gusali ng PPIA sa Camp Crame ay nakatayong matigas,
isang tahimik na saksi sa maraming lihim na matagal ng maingat na ibinaon. Sa loob ng isang interrogation room sa ikatlong palapag, ang tatlong pulis na kagabi ay naghahari-harian sa kalsada ay nakaupo na ngayon ng magkakahiwalay. Wala na ang kanilang uniforme, wala na ang kanilang mga tsapa. Walang sumisigaw, walang nananakot. Ngunit ang hangin sa silid ay tila nakakasakal. Ang kanilang mga pangalan ay opisyal ng naitala, Police Corporal Reyes, Police Staff Sergeant Santos, at Patrolman Ibanez. Kagabi, nagbibiruan pa sila tungkol sa perang makukuha nila. Ngayong umaga, hinihintay nila ang hatol mula sa isang pagdinig na hindi kayang bilhin. Ang opisyal na namumuno sa pagdinig ay binuksan ang isang makapal na folder. Kayong tatlo, sabi niya sa malamig na boses. Ang ginawa ninyo ay hindi lamang isang simpleng paglabag sa disiplina. Dinungisan ninyo ang buong institusyon. Yumuko si Corporal Reyes, nanginginig ang kanyang mga kamay. Sir, sumusunod lang po kami sa utos. Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik sa buong silid. Utos kanino? Tanong ng opisyal. Walang sumagot. Ngunit sa likod ng one-way mirror, ilang matataas na opisyal ang nagmamasid. Isa sa kanila si General Del Fierro. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na tumatago sa salamin. Alam niyang ang mga katagangki sumusunod lang sa utos, ang pinakamapanganib na pusporo sa lahat. Habang nagpapatuloy ang pagdinig, sa ibang lugar, pinangunahan ni Del Fierro ang isang saradong pagpupulong kasama ang isang pinagsanib na task force. Sa isang malaking screen, ipinakita ang isang mapa ng Metro Manila na may mga marka ng mga lokasyon ng mga iligal na checkpoint. Hindi ito gawa ng tatlong tao lang, mahinang sabi ni Del Fierro. Ito ay isang sistema. Isang batang opisyal ang nagsalita. Sir, base sa aming intelligence report, mayroong regular na remittance o tong na umaakyat sa kanilang immediate superior. Tumango si Del Fierro. At sino ang superior na iyon? Muling tumahimik ang silid. Sa wakas, isang pangalan ang binanggit, Police Major Dante Pardo. Isang opisyal na kilala sa kanyang katusuhan, magaling maglaro sa magkabilang panig. Sa publiko, siya ay mahigpit at matapang, sa likod ng mga pinto, siya ay isang maliit na hari. Sumandal si Del Fierro sa kanyang upuan. Ang maliliit na apoy ay laging itinuturo pababa, ngunit ang pinagmumulan ng init ay laging nasa itaas. Nang hapong iyon, tumunog ang telepono ni Del Fierro. General, ang boses sa kabilang linya ay pamilyar ngunit maingat. Ayusin na lang natin ito sa loob. Huwag na nating palakihin. Ang nagsasalita ay isang mataas na opisyal na matagal na niyang kakilala. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Del Fierro. Kapag nasusunog na ang bahay, hindi ito maaayos sa pamamagitan lamang ng pagwawalis ng abo. Para ito sa katatagan ng institusyon, giit ng boses. Ang katatagan na walang katarungan ay naghihintay lamang ng sarili nitong sunog, sagot ni Del Fierro, bago isinara ang telepono. Alam niyang mula ng gabing sunugin ang kanyang sasakyan, siya mismo ay pumasok na rin sa gitna ng apoy. Sa kulungan, sa wakas ay nagsalita si Corporal Reyes. Ang takot ay mas malakas na kaysa sa katapatan. May buwan ng remittance po kami, sir. Kapag hindi namin naabot ang target, ginigipit kami. Ang kanyang pag-amin ay na-record. Isa-isang lumabas ang mga pangalan. Nang ang ulat ay umabot sa mesa ng pinuno ng D, isang mabilis na desisyon ang ginawa. Si Major Dante Pardo ay inalis sa kanyang pwesto habang iniimbestigahan. Ang balita ay kumalat sa media. Ang mga headline ay sumigaw, Superior ng AFID Cotton Cops, kinalagkad DIF iskandalo. Nagsimulang kumalat ang apoy ng iligal na checkpoint at umabot sa mga opisyal sa gitnang antas. Sabi ng mga netizen, sinunog siya ng buhay ng sistemang siya mismo ang gumawa. Isang gabi, humiling si Major Pardo na makipagkita kay General Del Fierro sa isang tahimik na lounge sa Camp Crame. Sila inaupo ng magkaharap. General, pabulong na sabi ni Pardo, ang kanyang dating kayabangan ay napalitan ng desperasyon. Ilang dekada na po akong naglingkod. Huwag niyo sanang sirain ang lahat. Matagal siyang tinitigan ni Del Fierro. Sinunog ninyo ang sasakyan ko, kalmadong sabi ng General. Hindi dahil sa bakal at pintura,
kundi dahil sa mensaheng ipinadala ninyo na ang batas ay maaaring bilhin at sunugin. Wala po akong intensyon. Ang apoy ay walang intensyon, putol ni Del Fierro, ngunit palagi itong nanununog. Natahimik si Pardo. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa-masa. Alam niyang wala ng daan pabalik. Ilang araw ang lumipas, ang desisyon ng administrative hearing ay inihayag sa publiko. Ang hatol ay binasa, sina Corporal Reyes, Staff Sergeant Santos, at Patrolman Ibanez ay si Pemberhensian hindi may karangalan o dishonorable discharge. Si Major Dante Pardo ay tinanggal sa serbisyo, sasampahan ng kasong kriminal, at lahat ng kanyang mga benepisyo ay kakanselahin. Walang palakpakan, tanging isang mahabang katahimikan. Sa labas ng gusali, nagtipon ang mga tao. Ang ilan ay pumalakpak, ang ilan ay tahimik na nagmuni-muni. Dahil sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ang apoy ay hindi lamang sumunog sa mga tuyong sanga, kundi umabot hanggang sa puno nito. Nang gabing iyon, umuwi si Del Fierro sa kanyang tahanan. Isang bagong sasakyan ang maayos na nakaparada sa garahe. Wala nang bakas ng apoy. Ngunit alam niya na ang sugat sa lipunan ay mas matagal maghilom. Nagtanong ang kanyang asawa, tapos na ba ang lahat? Yumiling si Del Fierro. Hindi ito natatapos. Pero ngayong gabi, alam ng mga tao na ang apoy ay totoo. Tumingin siya sa kalangitan ng Maynila na muling nagliliwanag. Sa kanyang puso, nanalangin siya. Sana, ang mga naglalaro pa ng apoy ay matuto bago sila mismo ang masunog. Alam ni Lieutenant General Alejandro Del Fierro ang isang bagay na hindi itinuturo sa Philippine Military Academy. Ang malaking apoy ay laging nag-iiwan ng baga, at ang baga ay hindi namamatay. Naghihintay lamang ito ng tamang hangin upang muling magliyab. Mula nang ianunsyo ang hatol, ang buhay ni General Del Fierro ay hindi na naging pareho. Nagsimula siyang makatanggap ng mga mensaheng walang pangalan. Mga teleponong tumatawag at biglang napuputol. Ang mga anonymous na account sa social media ay nagpakalat ng mga malisyosong naratibo. General nagpapapansin, naghahanap ng entablado. May nakatagong agenda sa likod ng kaso ng Cotton Cops. Bakit pulis lang ang nililinis? Kumusta naman ang ibang ahensya? Binasa ni Del Fierro ang lahat ng ito nang walang bakas ng emosyon. Sa halip, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kapag ang karakter mo na ang tinitira, bulong niya sa kanyang sarili, ibig sabihin, naubusan na sila ng argumento. Ngunit alam din niya na ang kanyang kalaban ngayon ay hindi na nasa labas, nasa loob na ito mismo ng sistema. Isang hapon, pinangunahan ni Del Fierro ang isang joint evaluation meeting. Ang ilan sa mga mukha ay pamilyar at kalmado. Ngunit may isang senior na opisyal na kanina pa umiiwas sa kanyang tingin, si Police Brigadier General Salvador Sal Magtanggol. Kilala si Magtanggol bilang isang opisyal na pulido, magalang at mahusay magsalita. Siya rin ang isa sa mga unang nagmungkahi na huwag nang palakihin ang kaso para sa ikapakanan ng institusyon. Nang malapit nang matapos ang pulong, nagsalita si Magtanggol. General, kalmado niyang sabi. Kailangan nating mag-ingat. Ang sobrang publisidad ay maaaring makasira sa tiwala ng tao sa mga otoridad. Tinitigan siya ni Del Fierro. Ang tiwala ay hindi nasisira dahil sa katotohanan, Brigadier General, sagot niya. Ang tiwala ay nasisira dahil sa kasinungalingang inaalagaan. Biglang tumahimik ang buong silid. Mula sa sandaling iyon, nakumbinsi si Del Fierro na si Magtanggol ay hindi lamang isang manonood sa nagaganap na sunog. Isang gabi, lihim na nakipagkita si Del Fierro sa isang senior na mamamahayag, si Jess Santiago. Hindi para magbigay ng chismis, kundi para tiyaking hindi maibabaon ang katotohanan. Sir, sabi ni Santiago, mas malaki ang kasong ito kaysa sa nakikita ng publiko. Tumango si Del Fierro. Alam ko. Ngunit ang apoy ay kailangang bigyan ng tamang hangin. Kung hindi, mamamatay ito. Iniabot niya ang isang flash drive. Hindi ito para ngayon. Buksan mo lang ito kung sakaling may mangyari sa akin. Natahimik si Santiago. Naintindihan niya ang ibig sabihin ng general. Sa mga sumunod na araw, sunod-sunod ang pressure na dumating. Isang bigla ang plano ng reshuffle. Isang bigla ang audit sa mga unit na tapat kay Del Fierro.
mga isyu tungkol sa kanyang kalusugan na pinalalaki. Maging sa bahay, pinayuhan siyang maghinay-hinay. Tinitigan ni Rosario ang kanyang asawa, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Alex, sulit ba ang lahat ng ito? Hinawakan ni Del Fierro ang kamay ng kanyang asawa. Kung hindi tayo ang magsisimula, malumanay niyang sabi, ang mga anak at apo natin ang magdurusa sa mga kahihinatnan nito. Natahimik si Rosario. Alam niyang ang kanyang asawa ay naglalakad sa ibabaw ng apoy ng walang sapin sa paa. Samantala, si Major Pardo, na naghihintay na ng kanyang paglilitis, ay nagsimulang magsalita, hindi sa mga investigador, kundi sa mga dati niyang pinoprotektahan. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya. Ako lang ang bumagsak, sabi niya sa isang lihim na bisita sa kulungan. Samantalang ang tong ay umaagos pataas. Ang kanyang mga salita ay na-record nang hindi niya namamalayan. Ang recording ay nakarating sa kamay ni Del Fierro, at isang malaking pangalan ang malinaw na lumitaw, Brigadier General Salvador Magtanggol. Ipinikit ni Del Fierro ang kanyang mga mata, huminga ng malalim at dahan-dahang nagpakawala ng hangin. Kaya pala, bulong niya. Ito pala ang pinagmumulan ng baga. Walang madramang pag-aresto. Walang posa sa harap ng mga kamera. Pinili ni Del Fierro ang pinakamapanganib na landas, harapin si Magtanggol gamit ang isang sistemang hindi nito kayang bilhin. Isang formal na ulat ang ipinadala sa Camp Crane. Ang mga ebidensya ay maingat na inayos. Walang kahit isang butas. Nang ipatawag si Magtanggol para sa iklaripikasyon, ang kanyang mukha ay kalmado pa rin. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi. Paninira ito, sabi niya. May gustong bumagsak sa akin. Tinitigan siya ni Del Fierro ng diretsyo. Ang paninira ay hindi nag-iiwan ng resibo ng bank transfer, Brigadier General. Sa unang pagkakataon, natahimik si Magtanggol. Ang balita ay hindi agad lumabas sa publiko. Ngunit sa loob ng EKK, alam ng lahat, si Magtanggol ay sinusunog ng buhay ng mga prosesong dati niyang minamanipula. Ang kanyang posisyon ay sinuspinde, ang kanyang access ay pinutol. Ang mga taong dati dumidikit sa kanya ay nagsimulang lumayo. Sa kanyang bakanting opisina, nag-iisang nakaupo si Magtanggol. Walang galit, walang sigaw. Isang pangungusap lamang ang lumabas sa kanyang bibig, ang apoy, umabot pala hanggang dito. Sa labas, nagsimulang maamoy ng publiko ang pagbabago. Hindi dahil sa mga pangako, kundi dahil ang malalaking pangalan ay isa-isang bumabagsak. Nakatayo si General Del Fierro sa balkonahe ng kanyang tahanan ng gabing iyon. Ang hangin ng gabi ay marahang humihihip. Alam niyang ang pinakamabigat na bahagi ay hindi pa dumarating. Dahil kapag ang apoy ay umabot na sa tuktok, may isang huling tanong na lilitaw. Sino ang maglalakas loob na patayin ang apoy, at sino ang handang masunog kasama nito? Ang apoy ay hindi kailanman tuluyang nawawala. Nagbabago lamang ito ng anyo. Nang umagang iyon, ang pangunahing silid komperensya ng Camp Crane ay napuno ng mga seryosong mukha. Walang ingay ng mga kamera, walang drama. Tanging ang kaluskos ng mga papel, ang langit-ngit ng mga upuan, at ang hininga ng mga taong nakakaunawa na ang araw na iyon ay hindi tungkol sa paghihiganti, kundi sa pagtatakda ng isang bagong direksyon. Ang pangalan ni Brigadier General Salvador Magtanggol ay opisyal na binasa. Ang mga ebidensya ay dumaloy na parang ilog, kalmado, maayos at hindi matututulan. Mga bank deposit, mga testimonya, mga utos na ibinigay ng pasalita, isang sistema ng proteksyon na may maraming layer. Walang kahit isang salita mula sa kanya ang nakakumbinsi. Nang bumagsak ang gavel, ang desisyon ay inihayag, pagtanggal sa serbisyo, pagsasampa ng kasong kriminal, pagbawi sa lahat ng karapatan at pasilidad. Walang sigaw, walang luha. Tanging isang mahabang katahimikan. Ang katahimikan ng mga taong nakakaalam na isang maliit na panahon ng kadiliman ang nagwakas. Yumuko si Magtanggol. Hindi man lang napaso ng apoy ang kanyang balat, ngunit tinupok nito ang lahat ng kanyang ipinagmamalaki. Sa labas ng gusali, naghihintay ang mga tao. Hindi para magdiwang, kundi para tiyaking ang katarungan ay tunay na nanindigan. Huling lumabas si General Del Fierro. Hindi siya nagbigay ng mahabang talumpati. Isang pangungusap lamang. Ang araw na ito ay hindi ko tagumpay.
Ito ay isang paalala na ang batas ay hindi dapat mapagod. Ang mga salitang iyon ay isinahimpapawid, isinulat, at inulit-ulit dahil sa taglay nitong katapatan. Nang gabing iyon, mas maagang umuwi si Del Fierro. Sa kanilang tahanan, naghanda si Rosario ng isang simpleng hapunan, mainit na kanin, sinigang na isda, at pritong galunggong. Isang pagkaing bahay na nagsasabing ang bagyo ay nagsisimula ng humupa. Pagkatapos kumain, naghilamos si Del Fierro. Naupo siya sa isang maliit na silid at inilatag ang kanyang prayer mat. Ang kanyang panalangin ay maikli. Hindi siya humingi ng mas mataas na ranggo, hindi siya humingi ng papuri. Isa lamang. Panginoon, huwag niyo po kaming hayaang makalimot na ang kapangyarihan ay isang tungkulin, hindi isang kasangkapan para sunugin ang kapwa. Tinitigan siya ni Rosario, namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Sapat na ang ginawa mo, Alex, sabi niya. Yumaling si Del Fierro. Ang sapat ay darating sa tamang panahon. Ang isang tungkulin ay natatapos lamang kapag ito'y naipasa ng maayos sa susunod. Ilang linggo ang lumipas, isang bagong patakaran ang inihayag, isang sistema ng pagbabantay sa mga checkpoint gamit ang teknolohiya, mga random na audit at proteksyon para sa mga whistleblower sa loob ng institusyon. Hindi perpekto, ngunit totoo. Ang pinakagulat sa lahat, tinanggihan ni General Del Fierro ang alok na palawigin ang kanyang termino. Hayaan nating ang susunod na henerasyon ang magbantay sa apoy na ito, sabi niya. Ang apoy na binabantayan ay nagiging ilaw. Ang apoy na pinababayaan ay nagiging kalamidad. Ang desisyong iyon ay nagpatahimik sa marami at pagkatapos ay umani ng malalim na paggalang. Sa isang sulok ng syudad, ang dating nasunog na kotse ay matagal nang napalitan. Ang aspalto ay muling umitim, ang mga ilaw ay muling nagliwanag. Ngunit ang kwento ay nanatili bilang isang babala na ang kasakiman ay maaaring maglakas loob na magsindi ng apoy, ngunit ang katapangan at katapatan ang siyang pumapatay dito. At sa bansang ito, hanggat may mga taong handang tumayo sa gitna ng init ng hindi nakikis